Sen, quick question. You don't have to answer this, but would you ever consider running for president? Oh, I've been asked that. Oh, you've been asked this? Yeah. You feel free to cut it if you don't want. Sige. I've been asked that by Okay. groups that, thank God, are mobilizing to unite the opposition around the common candidate. And when they asked me, I said, okay, I'm open to running for president and I will certainly support a common candidate because that's been my advocacy from the start. Okay. Interesting. Sa DSWD, nag-iimbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, ay dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi ko naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Eh di, indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat ibawal nyo na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po. Pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong... Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan
at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Unang-una, hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan na sinasabi ni Senator Amy Marcos. So, parang matapos siyang mag-team-itim, ay puro yata wala ng katotohanan ng kanya sinasabi patungkol sa kanyang kapatid. So, kinukundina po natin ang kanyang sinasabing mga salita na wala pong katotohanan. So para po bang hindi naniniwala ang palasyo sa kanyang message of concern, quote-unquote concern, sa kanyang kapatid because of what she did in the past? Ang pagiging concern ng isang tao, hindi po nadadala sa salita. Nadadala po yan sa gawa. Kung talagang concern po siya, ipakita po niya. Hindi sa media, kundi sa sarili niyang kapatid. Isa po sa First speaker ang complaint, which is, to me, does not make sense. Malinaw, again, ito na naman tayo. Bakit tila may problema ang mga opisyal ng gobyerno sa pag-intindi ng mga simpleng salita? Dati, forthwith. Ngayon naman, immediately. No? Mukhang may iba pa yatang interpretasyon. Yung kanina, very clear yung hiningi namin. Pwede nyo bang i-transmit na to sa speaker ngayong araw? Tapos sabi niya, I cannot commit. Hindi siya makapagbigay ng commitment na itatransmit niya ngayong araw. Ang sinasite niyang example, yung first complaint daw, the day after niya na-transmit sa speaker. So, ang kinumit lang niya ay, tulad daw nung naunang complaint, she can commit that she will transmit our complaint to the speaker tomorrow. Ngayon, nung tinanong namin, paano ho yan? Baka magkaroon na ng referral mamaya. Hindi na kami makasama. Mamadaliin yung referral to trigger the 1-year ban. Sabi niya, labas na sa kanya yon. Hindi niya kayang bigyan kami ng assurance na hindi mangyayari yon mamaya. So, ang hinihingi namin sa inyo, sana bantayan natin lahat ngayong hapon na walang maganap na pagmamadali ng referral at initiation ng impeachment na ang resulta ay ma-exclude, ma-itsapuera yung iba pang nagnanais na mag-file ng impeachment at maghanap ng accountability ng pinakamataas na opisyal ng bansa. Pa namin, we will announce it as soon as it is finalized. But it will be next week. February 6 po mag-lapse na po. Hindi na po magpa-edit na palibangin. Hindi po tayo. Noted po yun. Noted yan, pero i-announce namin kung kailan ang exactong date. Reaction nyo na lang po kasi sinabi ni SP Soto na bodohan tayo yung Senate kung sakali mag-sabay ng impeachment proceedings, kakaya daw sa world stage or sa mundo. Siguro mas nakakahiya kung dalawa nating pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay corrupt. Mas nakakahiya yun kaysa ang mamamayan ay sumusulong at ina-account, they hold our government officials accountable doon sa korupsyon. Mas nakakahiya po yun para sa amin kaysa doon sa sinasabing managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakurang opisyalis sa ating bansa. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials
on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Our officials have the right and the duty to speak about aggression against our nation. And Filipinos, Mr. President, will not whisper in their own house just to avoid offending a foreign power, particularly China. No, 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 Mr. President. We do not take lessons on democracy from a government that jails critics. We do not take lectures on free speech from a system that suppresses it. Our house, our terms, Mr. President. Respect is not demanded, it is earned, and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Thank you, Mr. President. Maraming salamat.